Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tali natin yung mudaharatul musyrikin alal muslimin. So sunod-sunod na tatalakay dito yung mga paliwanag ng ulama kung paanong nangyayari ito. Kasi nga mayroong mga maling pag-unawa yung mga tao tungkol dito. Kala nila kapag yung Muslim tumutulong sa kuffar, ito na yun. Nagiging murtad na siya. Hindi ganun. Hindi porke tumutulong ka sa kuffar, ay nagiging kafir ka. Ang pagtulong sa kuffar na nagiging dahilan para maging murtad ka, kapag tumulong ka sa kanila laban sa mga Muslim. Pero halimbawa tutulungan mo sila, ngayon maraming sakuna. Tutulong ka, papadala ka ng pera, papadala ka ng relief, papagamit mo yung truck mo. Hindi ridda, hindi yung pagtalikod sa Islam. Hindi yung pagtalikod sa Islam. Kahit paminsan mangyayari, yung Muslim, mas malaki pa yung tinutulong niya sa kuffar kaysa sa Muslim. Maring may mangyaring ganun eh. Tapos magtatampo yung mga Muslim. Sabi nila, ba't mas malaki yung tinulong ng Muslim sa kuffar? Minsan kasi depende sa sitwasyon. Minsan mas malaki naman talaga yung sakuna. Kaya nangyari na mas malaki yung tinulong ng Muslim doon sa hindi Muslim. Kaya ano pa man yung intention nung nagbigay, halimbawa, hindi yun agad-agad nangangahulugan na ito ay pagtulong sa musyrikin, pagtulong sa kuffar na nagiging dahilan na siya ay nagiging kafir. Ito talaga yun. At nalaman natin ng mga aya tungkol dito originally ay laban talaga sa mga munafik. Munafik na mga nakikipagsabuatan sa mga kalaban ng mga Muslim. Nakikipagsabuatan sa Quraysh para salakayin ang mga Muslim. Dito nga, yung aya dun sa Suratul Hashr, Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. Hindi ba nakita yaong mga munafik na nagsasabi sa kanilang mga kapatid na hindi mananampalataya na kabilang sa mga Hudyo at Kristiyano? Sinasabi nila na kapag kayo ay pinalayas, lalayas kami kasama kayo. At hindi kami susunod sa sino man laban sa inyo, kahit kailan. At kung kayo ay lalabanan, ay tutulungan namin kayo. Pero si Allah ay sumasaksi na sila nga ay mga sinungaling. At hindi nga nila ginawa ito. Hindi ito ginawa ng mga munafik. Pinalayas ang Kainuka, ang Banu Nadir, hindi sila tinulungan ng mga munafik. Pinatawan ng parusang kamatayan ng Qurayda at inalipin ng kalalakihan, ay inalipin ng kababaihan at mga bata, hindi sila tumulong. At ang mga munafik, binabali nila lahat ng kanilang mga kasunduan sa mga kuffar na kalaban ng mga Muslimin. Na dito nga faida kana wa'dul musyrikina fi syarri biddukhuli ma'ahum wa nusratuhum wal khuruju ma'ahum inajalu nifaqan wa kufran wa in kana kadiban fa kayfa biman adhara lahum dalika sadikan. Ito pa yung isang sinasabi rito ng mga scholar. Yung pinangako ng mga munafik na pagtulong sa mga musyrikin o paglayas kasama sila, o hindi pagtulong sa sino man laban sa kanila, kung ito ay ginagawa nila ng may kasinungalingan, paano pa kaya kung ang tumutulong sa musyrikin laban sa mga Muslim ay ginagawa niya ito ng sadikan, makatotohanan. Totoong tumutulong talaga siya. Nasa kanyang puso ang pagtulong sa kuffar laban sa mga Muslim. At yung nga maaaring mangyayari ito, halimbawa, yung Muslim, may kaaway na
isa pang Muslim. At dahil dito, makikipagtulungan siya sa kuffar para matalo niya yung mga Muslim na kalaban niya. Nangyari yan madalas. Ang ampatuan mula nung panahon ng Marcos, kaalyado yan ng gobyerno. Hanggang sa nagpalit-palit ng presidente, loyal sila palagi doon. Kaya sa lahat ng mga nangyaring, sabihin nila malaki talaga atraso ng mga ampatuan sa totoo lang. Sa lahat ng nangyaring mga pang-aapi sa mga Muslim na ginawa ng gobyerno, may ambag dun, ang ampatuan. May ambag sila doon. Kufur na malinaw yun. Yun ay malinaw na kufur. Tapos iboboto pa rin sila ng mga tao. Pero nangyari nga, umiiral pa rin kasi talagang feudalism sa Mindanao. Yung mga lupain doon, kahit sinasabi nila ipinamahagi na sa pamagitan ng agrarian reform, hindi pa rin. Hari pa rin sila doon. Nananatili silang mga hari. At pwedeng palayasin ng sino man kapag hindi sila sumusunod. Yung iba nga, hindi yung pinapalayas, pinapatay na lang. So yun ay malinaw na kufur o kawalang pananampalataya. Ngayon balik tayo doon sa khuruj, yung pag-aklas. Pwede ba mag-aklas laban sa ganun na pinuno? Ang usapin ng pag-aklas ay napapaloob lamang doon sa gobyerno ng Muslim. Okay? Yung mga ganitong pamilya na namumuno sa mga lupain ng mga Muslim sa Mindanao halimbawa, napapailalim pa rin sila sa gobyerno ng Pilipinas. So hindi magiging madali o magiging masalimuot kung mag-aaklas sa mga tao laban sa kanila. So ang pwede nilang gawin ay humingi din ng tulong sa gobyerno laban sa mga ganitong tao. Kasi kung mag-aaklas sila, wala, palalabasin lang sila ng ampatuan o sino pa mang makapangyarihang pamilya na rebelde. At may hirapan lang din sila. Kaya mautak yung nung panahon nung mga ampatuan, panahon ni Marcos, kahit sa mga nauna pang mga panahon, naging mautak yung mga Muslim. Nilabanan nila yung mga ganitong sistema, kumbaga ng mata sa mata. Kung ginagamit ng mga, sabihin natin kaduda-duda ang pananampalataya, ang mga kuffar laban sa mga Muslim, ganoon din sila. Kumbaga, pinangalagaan nila yung mga Muslim, ang interes ng mga Muslim sa pamagitan ng batas ng bansa na ito na nagpoprotekta naman sa karapatang pantao. So, sinasabi ko, gray area ang pagiging abogado o pagiging pulis. Pero minsan may mga bagay-bagay na pakikinabangan ng mga Muslim doon. Minsan lang. Mapanganib pa rin. So wag mo lang subukin. Pero kung magiging politiko, doon maaring magkakaroon talaga ng pagkakataon yung tao na magdulot ng pagbabago at pagtatanggol sa mga Muslim, inshallah. Kasi nandun ka na sa pagpapatupad ng mga batas na hindi naman taliwas sa batas ni Allah, pero poprotekta sa mga Muslim, inshallah. Kasi nung panahon talaga ni Marcos, magulo. Kasi nung panahon ni Marcos, actually bago pa dumating si Marcos, dumating na sa Mindanao yung mga Ilonggo, may mga Ilocano pa napunta dun . Kung ganito, totoo talaga nakikipagtulungan, kahit sa iba't ibang dahilan, bawa nga, di ba, yung ampatuan, makatotohanan yung kanyang kagustuhan o kanilang kagustuhan na tumulong sa actually yung mudaharatul musyrikin, pwedeng hindi lang pagtulong yung magiging translation nito. Pwedeng magiging translation nito yung paggamit ng mga Muslim sa mga musyrikin laban sa mga Muslim. Kasi maaring mangyari. Yung gobernador, di ba? Gobernador, ang patuan, iba pang pamilya. Utusan niya yung mga sundalo at pulis na kuffar para salakayin yung mga Muslim. Pareho lang yun. Hindi siya nakikipagtulungan per se. Kasi
Mas mataas yung antas niya eh. Ang LGU palaging mas mataas kaysa sa Armed Forces o sa PNP. Kaya yung kanyang kalagayan, ginagamit niya yung kuffar laban sa mga Muslim, pareho lang, kufur pa rin. At kung yung mga munafik nga, sinungaling sila sa kanilang pangakong tulong, paano pa kaya yung totoo, makatotohanan sa kanyang itinutulong o paggamit sa mga kuffar laban sa musyrikin? So paano pa kaya kung sadikan? Waqaddima alayhim, at itong mga Muslim na ito, nakikilalang Muslim, na nakikipagtulungan sa kuffar, na sila raw ay makatotohanan sa kanilang pagtulong sa kuffar. So paano pa kaya kung ito ay makatotohanan, na sila nga ay may lihim na sabuatan sa kanila at sila ay tumutulong sa kanila, kumbaga sa pisikal na tulong, wadakala fi ta'atihim, at sila ay sumusunod sa kanila, at sila nga ay nagaanyaya patungo sa pagtulong na ito sa musyrikin laban sa mga Muslim. Wada'a ilayha wa nasarahum wa ankada lahum, at sila nga ay tumutulong at sumusuporta sa kanila. Wasara min jumlatihim, at ang mga Muslim na ito ay naging kasama ng grupo ng mga musyrik na ito na pumapatay ng mga Muslim. Halimbawa, muli yung makapangyarihang pamilya na Muslim, yung mga bodyguard niya, pasasamahin niya doon sa mga kuffar. Bodyguard niya Muslim, papasamahin niya doon sa mga kuffar para pumatay ng mga Muslim. So ito na nga yung pinakamatinding halimbawa nito. Wasara min jumlatihim wa anahum bil mali war ra'i. At maaring hindi nga siya pisikal na pumapatay ng Muslim. Itong Muslim na ito na nakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim, pero tinutulungan niya sila sa pamagitan ng kanyang yaman at pamagitan ng kanyang opinyon o utos. Katulad na sinasabi ko kanina. Hada ma'annal munafikina lam yaf'alu dhalik. Ang mga munafik actually hindi sila gumawa ng mga ito. Nakipagsabuatan lang sila. Pero wala naman sila talagang ginastos na malaking pera. Wala silang malaking pakikipagsabuatan sa Quraysh. Na ang ginawa nila, illa khawfan minad dawair. Nakipagsabuatan sila sa Quraysh nang sa gayon kapag manalo ang Quraysh, hindi sila sasaktan ng Quraysh, hindi sila pipinsalain ng Quraysh. Paano pa kaya yung hindi ka naman natatakot na ikaw ay mapipinsala ng Muslim, pero gusto mo silang pinsalain sa pamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga hindi Muslim. So ito talaga yung anyo ng mudaharatu al-mushrikin. Dito nga sinabi ni Allah, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Nandun ito sa Suratul Ma'idah verse 52. Yung kanina Suratul Hashr. Makikita mo, yung mga tao, yung mga munafik na ang kanilang mga puso ay mayroong sakit, na sila ay nagmamadali patungo sa pakikipagsabuatan sa kuffar, at ikinakatwiran nila na natatakot kami na darating sa amin ang sakuna. Natatakot sila na kapag manalo ang Quraysh, matalo ang mga Muslim, ay pipinsalain sila ng Quraysh. So mas takot sila sa kuffar kaysa sa mga Muslim na technically kaalyado nila. Kasi nga nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nagkaroon ng Constitution of Madina. Ang mga Muslim, ang Muhajirun, ang Al-Aus, Al-Khazraj at lahat ng mga tribo ng mga Hudyo at iba pang mga Arabo sa Madina, lahat sila ay nagkaroon ng kasunduan na pare-pareho nilang ipagtatanggol ang Madina. Pero yung mga Hudyo o yung iba pang mga munafik,
Sila'y natatakot na kapag manalo ang Quraysh, pipinsalain sila. Kaya nakikipagsabwatan sila sa Quraysh. Na dito nga sinabi ni Sheikh Sulaiman bin Abdullah Ali Sheikh tungkol sa bagay na ito. Wahakada halu kathirim minal murtaddina fi hadihil fitna. So ito ang naging kalagayan ng marami sa mga tumatalikod sa Islam sa pamagitan ng fitna na ito. Ibig sabihin, sa ganitong anyo, sila nagiging murtad. Sa ganitong anyo, sila nagiging murtad. At ito talaga yung anyo ng mudaharatul musyrikin alal muslimin. فَإِنَّ أُدْرَ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ هُوَ هَذَا الْأُدْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلَمْ يَأْذِرْهُمْ بِهِ. Kaya itong kalagayan nila na yung mga tao na ito na sa katotohanan na ito malikod na sa Islam, kinakatwiran nila na sila ay nakikipagsabwatan sa mga kuffar at musyrik para protektahan ng kanilang mga sarili. Pero yun nga, ito ay kanilang ginagawa dahil sa kanilang mga puso ay may sakit, pero hindi tatanggapin ni Allah ang kanilang palusot. Hindi tatanggapin ni Allah ang kanilang palusot. Nasasabihin nila na nakipagsabwatan sila sa kuffar para lang mailigtas ang kanilang mga sarili. Ngayon din sinabi ni Sheikh Abdul Latif bin Abdurrahman Ali Sheikh, amma qawluhu وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Suratul Ma'idah verse 52. Verse 51 pala. Nauna ito doon sa aya kanina. Sinabi ni Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Sino man na makikipagsabwatan sa mga kuffar, sino man sa inyo ang makikipagsabwatan sa kuffar ay tunay na siya ay kabilang sa kanila. Kabilang sa kanila na ibig sabihin, nagiging kabilang na sila sa kanilang relihiyon. Wa qawluhu, la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Hindi ka makakatagpo ng sino man na nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay na sila ay matatapat o kaya ay sila ay nagmamahal sa sino mang lumalaban kay Allah at sa kanyang sugo. Wala kang matatagpuan na sino man na may ganitong ugali na kabilang sa mga Muslim, kasi sino mang makikipag-alyansa sa kanila ay tunay nga na nasa kabaligtaran na ng pagiging Muslim o pagiging mananampalataya. Gayun din sinabi ni Allah doon sa Suratul Ma'idah uli, pero sa verse 57, Ya ayyuhalladhina amanu la tatakidul ladhina takadu dinakum huzwa. O mga mananampalataya, huwag ninyong kukunin yaong mga natatawa sa inyong relihiyon. Yung mga naghahamak sa inyong relihiyon, huwag ninyo silang kukunin bilang kakampi. La tatakidul ladina takadu dinakum huzuwan wala iba. Huwag ninyong kukunin niya ang mga pinagtatawanan nila at hinahamakan yung relihiyon. Minal ladina utul kitab, silang mga kabilang sa mga Hudyo at mga Kristiyano, min qablikum na nauna sa inyo, wal kuffar at iba pang mga hindi mananampalataya, awliya. Huwag ninyo sila kukunin bilang mga kakampi. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Faqad fassarahu as-sunnah wa qayyadathu wa khassathu bil mawalatil mutlaqah al-amma. At yun nga ayon sa sunnah, naunawaan natin ito, na ito nga yung kompleto at ganap na pakikipagkampihan, pakikipag-alyansa at katapatan sa mga hindi mananampalataya. Na nangyayari ito
kapag yung Muslim ay nakahanda na makipag-alyansa sa kanila para pinsalain ng mga Muslim. Kumbaga yun na yung rurok o yung pinakamasahol na pwedeng magawa ng Muslim para maituring na siya ay nakikipag-alyansa nga sa mga kuffar na nasa antas na ng pagtalikod sa Islam. Pero yung iba pang liban dito, maaring hindi pa kufur o ridda o pagtalikod sa Islam. Pero yun nga ay mapanganib na. Mapanganib talaga. Tingnan nyo na lang ngayon halimbawa. Sa dinami-dami ng mga pamilyang politiko na mga Moro, kahit nga minsan, anak pa ng commander yun. Pagmamalaki niya lagi, anak siya ng commander ng MILF. Pero kapag makita mo yun, pananamit parang kuffar, itsura parang kuffar, magsalita parang kuffar, hindi mo makikilalang Muslim eh. Kung hindi pa yun magpapakilala na anak ng commander, hindi mo yun makikilalang Muslim. Kasi nga, wala na. Nagpakalunod na sila sa pagiging politiko. Kaya, hindi lang bagaman ito yung ridda talaga, yung mudaharatul musyrikin alal muslimin. Ang pagiging sangkot ng Muslim sa mga hindi mananampalataya, mapanganib na. Kaya mahirap yung mga trabaho nga na abogado, pulis, kasama mo kuffar araw-araw. Puti nga si Ahmad kahit papano, yung trabaho mo naman malayo ka sa kuffar. Pero ikaw Ismael, lagi mong kasama kuffar. Nakakainis, di ba? Pag kasama mo kuffar, magbubuhos kayo kuffar, marinig mo yung pinag-uusapan nila, puro kahalayan. Hindi maganda. Hindi maganda. Kasi kahit ganun lang yung relasyon nyo, may pa rin sila eh. Kumbaga merong epekto sa puso. Di ba? O yung mga bata, saan ba natuto yung mga bata ng mga ugali nila? Sa mga kaklase nilang kuppar. Kaya hindi garantiya na porke nakatira yung bata sa Muslim community, magiging mabuti nga siyang Muslim. Kasi mas malaki yung panahon nila sa labas eh. Yun yung hamon, yun yung challenge sa atin ngayon. Mas malaki yung epekto o impluwensya ng mga kuffar na mas madalas nilang kasama kaysa sa atin. O tayo dito may sala. Sabihin natin sa isang buong maghapon, 30 minutes lahat ng sala. Lecture, 1 oras. Sa 1 oras lang natin sila kasama, yung mga bata. Pero yung mga kuffar, kasama ng mga bata, 8 oras. Mahigit pa sa eskwelahan. So ngayon, saan ba natututo yung mga bata ng yung mga pagsuway sa magulang, mga ganun. O si Rashid, saan ba natuto yan ng online games? Saan ka natuto? Sa amin ba? O ano mo? may masama talagang epekto. Pagkasama mo lagi, kupar. Di ba? O, wala kaming kasalanan dyan sa pinaggagawa mo. Hindi kami nagkulang sa paalala. Ngayon, pinalayas kayo ng tatay nyo dyan. Kasi mas malakas signal sa bayan. Kaya doon na kayo pinatira. So ito talaga yung ito yung anyo ng mudaharatul musyrikina alal muslimin. Waqad yaqlitul ba'du bainal mas'alati at tawallil kuffar wa mudaharatihim wa baina mas'alatil isti'anati bihim fi qitalil kuffar. So ito yung isa pang importanteng bagay dito. So meron doon mga tao na nalilito sa pinagkaiba ng pagtulong sa mga kuffar laban sa mga Muslim at sa pagitan ng pagtulong o paghingi ng tulong sa kuffar laban sa kuffar din. Kasi nga halimbawa, di ba katulad ng nangyari doon sa Madina, doon sa Hudaybiyah, merong alyansa ang mga Muslim sa Khuza'ah. At ang Khuza'ah sa panahon na yun, hindi pa sila Muslim lahat. Pwede ba yun? Pwede. Ginawa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero merong mga pagkakataon na nangyari. Hindi ko maalala anong labanan yun .
merong hindi Muslim gustong sumama sa jihad. I-review ko ngayon kung saan yun. Pinuntahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isama mo ako, sabi niya. Isama mo ako, magaling ako, mapapakinabangan mo ako, sabi nung lalaki. Confident talaga siya. Magaling nga. Kilala siya ng mga sahaba eh. Hindi lang nabanggit yung pangalan niya doon sa hadith. Sabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadu anni Rasulullah?" Sumasaksi ka ba na ako ay sugo ni Allah? Ay, bago pa yun pala Atashhadu an la ilaha illallah, sumasaksi ka ba na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah? Sabi niya, hindi. Huwag kang sumama, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi niya pinasama yung lalaki na yun. Pero bumalik yung lalaki pangalawang beses. Isama mo na ako, sige na. Tinanong ulit siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumasaksi ka ba na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah? Sabi niya, hindi. Hindi pa rin. Makulit yung lalaki. Bumalik pangatlong beses, gusto talaga niyang sumama sa labanan. Tapos sinasabi pa niya, gusto ko kasing gusto daw niya na makatulong, pero naging honest din naman siya. Gusto niya ng ganima. Gusto niya, di ba pag natalo niya yung mga kalaban, yung mga gamit nila, kukunin ng mga Muslim. Tapos paghahatian sa mga Muslim. Kung Muslim yung kalaban, hindi ganun. Walang ganima kapag Muslim ang kalaban. Pero kapag kuffar, kaya nga natalakay natin kagabi, di ba? Ang jihad strictly laban sa kuffar. Kasi mayroong mga hukom na para lang sa kuffar. Yung alipinin sila at kakamkamin ng kanilang mga yaman. Pero kapag digmaan sa pagitan ng Muslim at Muslim, ang tawag doon fitna, hindi jihad. Hindi jihad. Sa pangatlong pagkakataon, bumalik yung lalaki. Sabi niya, isama mo na ako. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumasaksi ka ba na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah? Bandang huli sumaksi na yung, nagsyahada na yung lalaki. Ngayon, parang may taliwasan, di ba? Sabat ito tinanggihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos yung bakit sa Hudaybiyah, nakipag-alyansa sila sa Khuzaa. Tapos bakit itong lalaki tinanggihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si Mukhayrik dun sa Uhud, pinasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang contradiction doon. Ang nangyari lang, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdidesisyon siya, case-to-case basis. Iba-ibang kanyang desisyon sa tao. Diba? Parang yung tao, halimbawa. Iba-iba naman yung ginagawa ng tao, di ba? So iba-iba yung magiging pakikitungo natin sa kanila. Hindi isa lang. Kasi kung isa lang yung pakikitungo natin sa tao, yung tao, ayaw natin. Gagawa siya ng mabuti, galit tayo. Gagawa siya ng masama, galit tayo. Hindi pwede. Pag gumawa ng mabuti, matuwa tayo. Pag gumawa ng masama, di magalit tayo. Kasi pag hindi, nangaapi na tayo niyan. So ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Case-to-case basis. At yun nga, mas'alatul ula, kuruju anil millah. Yung pakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim, kuruju anil millah, pagtalikod sa Islam. Wa muharabatun lillahi ta'ala wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pagtalikod sa Islam, pakikitigma laban kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mufaraqatul jamaah, yung pagtalikod sa jamaah. O kaya sinasabi, wa mufaraqatu lisabilil mu'minin, paglayo sa sabil, landas ng mga mananampalataya na sa parehong kahulugan ng mufaraqatul jamaah. Iniiwan mo, pinagkakanulo mo ang mga Muslim. So yung una rito, yun ay kufur na malinaw. Pero yung pangalawa, pwede ba makipagtulungan yung Muslim sa hindi Muslim laban sa mga iba pang hindi Muslim? So yun pa ililinawin natin inshallah sa susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.